May impeach ba si VP Sara Duterte? Ano ang sinasabi ng mga Pilipino? Magandang araw sa ating lahat. Patuloy nating tinututukan ang isa sa pinakamainit na usaping politikal sa Pilipinas ngayon, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa puntong ito, maraming Pilipino ang nagtatanong, may impeach ba si Vice President Sara Duterte? O mapapawalang sala siya ng Senado? At higit sa lahat, ano nga ba ang masasabi ng nakararaming Pilipino tungkol sa isyong ito? Pero bago tayo magbigay ng sariling opinyon, tingnan muna natin ang mga available na datos at ang mga nangyayari mismo sa impeachment trial. Sa pinakahuling development, ang impeachment trial ay umabot na sa Day 16 na noong August 17. Gayunman, ang sesyon na nakatakda sana ngayong August 19 ay kinansela dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Sa Day 16, naglahad ang prosecution ng testimonya ni Gina Acosta, isang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Kabilang sa kanyang testimonya ang alegasyon tungkol sa pag-release ng confidential funds. Mahalagang tandaan, ang mga alegasyon at testimonya sa trial ay hindi pa nangangahulugang napatunayan na ang mga ito. Ang trabaho ng Senate Impeachment Court ay suriin ang ebidensya at pakinggan ang magkabilang panig bago gumawa ng desisyon. Ano ang saloobin ng mga Pilipino? Dito nagiging interesante ang mga survey. May isang bagong survey mula sa Momentum Research na nagpapakitang halos hati ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kung ano ang dapat maging batayan ng mga senator judges. Humigit kumulang 36.8% ang nagsabing dapat isaalang-alang ang public opinion, habang 36.3% naman ang nagsabing dapat ang lakas o kahinaan ng ebidensya ang pangunahing batayan. Ibig sabihin, hindi natin maaaring sabihin na ang lahat o kahit ang malinaw na nakararaming Pilipino ay pabor agad sa conviction o impeachment. May isa pang mahalagang datos, isang survey na iniulat noong July ay nagsabing 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang kailangang harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Pero tandaan natin ang malaking pagkakaiba. Ang pagsasabing dapat niyang harapin ang charges ay hindi katumbas ng pagsasabing dapat siyang ma-impeach. Magkaiba ang dalawang bagay. Bakit hindi madaling sabihin kung may impeach siya? Una, dahil hindi popularity contest ang impeachment trial. Hindi sapat na maraming Pilipino ang pabor o maraming Pilipino ang tutol. Ang mahalaga ay, ano ang ebidensya? Ano ang mapapatunayan? At paano ito bibigyang kahulugan ng mga senator judges? Ikalawa, may political dimension din ang usapin. Hindi may kakaila na malaki ang political following ni Vice President Sara Duterte. Sa isang recent Pulse Asia survey, iniulat na nananatili siyang may majority support sa kabila ng impeachment proceedings. Samantala, may mga Pilipino ring naniniwala na dapat siyang managot kung mapapatunayang may paglabag sa batas o sa konstitusyon. Kaya makikita natin na hindi simpleng pro-Sara versus anti-Sara lamang ang buong bansa. Maraming Pilipino ang naghihintay muna sa ebidensya. Ang mas mahalagang tanong, kaya para sa akin, mas magandang tanong ay hindi, sino ang mananalo, Sara Duterte o ang kanyang mga kalaban? Ang dapat nating itanong ay, ano ang totoo? Kung may sapat na ebidensya na nagpapatunay ng mga impeachable offense, dapat itong seryosong pag-aralan ng Senado. Pero kung hindi sapat ang ebidensya para patunayan ang mga paratang, dapat ding magkaroon ng patas na desisyon. Hindi dapat maging basehan ng apelyido. Hindi dapat maging basehan ng partido. Hindi rin dapat maging basehan kung tayo ay DDS, Marcos supporter, opposition, o independent. Ang dapat maneg ay ebidensya, batas, konstitusyon, at katotohanan. May impeach ba o hindi? Kung tatanungin ninyo ako, may impeach ba si Vice President Sara Duterte? Sa ngayon, masasabi kong masyado pang maaga para magbigay ng siguradong prediction. May mga ebidensyang inilalahad ang prosecution, pero kailangan pa itong timbangin ng Senate Impeachment Court. At higit sa lahat, ang public opinion ay hindi pa nagbibigay ng malinaw na sagot kung conviction o acquittal ang magiging resulta. Ang isang bagay na malinaw ay ito, malaki ang interes ng publiko sa kaso, ngunit hindi pare-pareho ang pananaw ng mga Pilipino. May mga naniniwalang dapat siyang managot. May mga naniniwalang political persecution lamang ito. At marami rin ang nagsasabing hintayin muna ang buong ebidensya bago humatol.
Mga kababayan, sa isang demokratikong bansa, normal lang na magkakaiba tayo ng pananaw. Pero sana, kahit magkakaiba ang ating political beliefs, huwag nating kalimutan ang isang bagay, ang impeachment trial ay hindi dapat maging digmaan ng mga Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ito ay proseso upang malaman kung may pananagutan ng isang mataas na opisyal ng bansa. Kung guilty, panagutin. Kung hindi sapat ang ebidensya, dapat ding igalang ang tamang proseso. Kaya habang nagpapatuloy ang impeachment trial, huwag tayong basta maniwala sa viral posts, edited videos, o mga headline na walang buong konteksto. Makinig tayo, magbasa tayo, suriin natin ang ebidensya, at pagkatapos, saka tayo humatol. Dahil sa huli, hindi dapat ang tanong ay, sino ang kampi mo? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang makatarungan para sa Pilipinas? Ako ang inyong kasama sa pagtalakay ng mga mahahalagang isyu ng ating bansa. Kung may sarili kayong pananaw, may impeach ba si VP Sara Duterte o hindi, ilagay ninyo sa comments. Pero sana, magbigay tayo ng opinyon ng may respeto at batay sa impormasyon. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Mabuhay ang Pilipinas!